Ang Chief Presidential Legal Counsel ng bansa at former Senate President ay kasalukuyang nasa ilalim ng masusing pangangalagang medical sa intensive care unit ng isang hindi pinangalanang ospital. Ayon sa kaniyang anak na si Katrina Ponce Enrile, nasa tabi nila ang buong pamilya upang samahan siya sa patuloy na pagbangon mula sa pneumonia. Sa mga oras na isinagawa ang sesyon sa Senado, sinabi ni Senador Jinggoy Estrada ang balita at hiniling sa kaniyang mga kasamahan na mag-alay ng panalangin para sa paggaling ng veteranong leader. Sa edad na higit 100 taon, naging paksa ng pampublikong atensyon ang kalagayan ni Enrile. Ayon sa opisyal na record ng pamahalaan, siya ay officially 101 taong gulang na. Pero mga kapupong ipinakita ng talaan mula sa Aglipayan Church sa Cagayan na siya ay 103 taong gulang na. Ipinaliwanag ng journalist na si Ramon Tulfo sa isang social media post na hindi totoo ang mga ulat tungkol sa pagpanaw ni Enrile. Sinabi niya na batay sa kumpirmasyon ng anak nito na si Jack, buhay pa ang kaniyang ama ngunit nasa maselang kalagayan. Ibinahagi ni Jack na kahit humina na ang lakas ng kaniyang ama dahil sa edad, patuloy silang nagdarasal at umaasa para sa kaginhawahan nito. Maaaring dumating ang panahon anumang oras, sinabi ni Jack, habang nagpapasalamat sa mga mensahe ng suporta mula sa mga kaibigan at kasamahan sa serbisyo publiko. Pinangunahan ni Senador Villanueva kahapon ang mga kasamahan sa Senado sa isang panalangin para gumaling si Enrile. Sa mahabang panahon ng kaniyang paglilingkod, naging mahalagang bahagi siya ng kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Nagtapos siya sa Ateneo de Manila University at sa University of the Philippines College of Law bilang cum laude, at nagtamo ng isa sa pinakamataas na marka sa bar examinations. Pagkatapos nito, nagtapos din siya ng master's degree sa Harvard University. Nagsimula ang kaniyang karera sa pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung saan nagsilbi siya bilang kalihim ng katarungan at kalaunan bilang Defense Minister. Ang kaniyang paglalakbay sa serbisyo publiko ay puno ng mga makasaysayang pangyayari. Naganap ang isang insidente noon sa kaniyang convoy na naging isa sa mga dahilan ng pagdedeklara ng martial law. Pagkalipas ng ilang taon, siya at si Fidel Ramos ay nagpasya na hindi na sumuporta kay Marcos Sr., isang aksyon na tumulong magpasiklab sa makasaysayang people power movement noon. Ang mapayapang pagkilos na ito ay nagdulot ng pagbabago sa pamunuan at itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa iba't ibang administrasyon at 4 na beses siyang nahalal bilang senador, kabilang na ang panahon niya bilang Senate President mula 2008 hanggang 2013. Sa mga huling taon ng kaniyang karera, hinarap niya ang ilang isyong legal na may kaugnayan sa Priority Development Assistance Fund, ngunit kalaunan ay napawalang sala siya ng korte. Noong 2022, itinalaga siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Chief Presidential Legal Counsel, isang posisyong muling nagbigay sa kaniya ng malaking papel sa pamahalaan. Sa kabila ng kaniyang katandaan, nanatili siyang aktibong nagbibigay ng payong legal at pampolitika sa kasalukuyang administrasyon hanggang sa siya ay mag-medical leave noong nakaraang buwan. Sa mga oras na ito, habang nagtitipon ang kaniyang pamilya at mga kaibigan sa paligid niya, marami ang nagbabalik tanaw sa kaniyang mahabang buhay na puno ng serbisyo. Mula sa tahimik na bayan ng Cagayan bago ang digmaan hanggang sa makabagong panahon ng digital media, nananatiling makulay ang kwento ni Juan Ponce Enrile, isang abogado at mambabatas na naging saksi at bahagi ng higit kalahating siglo ng kasaysayan ng bansa. Sa mga oras na ito, muling umani ng pansin sa social media ang isang makabuluhang kilos na nagpaalala ng walang sawang paninindigan ni Gina Lopez, ang kilalang tagapagtanggol ng kalikasan na matagal nang tumututol sa malawakang pagmimina. Sa isang bidyong kumakalat online, makikita siyang masiglang nakikilahok sa isang pagtitipon, bit-bit ang mensaheng tumututol sa mga gawain ng ilang kumpanya na, ayon sa kanya at sa kanyang mga taga-suporta, ay nakaaapekto sa mga tao at sa likas na yaman ng bansa. Ipinahayag niya noon pa man na ang ganitong mga operasyon ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa kabuhayan ng mga residente at sa balanse ng kalikasan. Para kay Lopez, ang tunay na pag-unlad ay yung nagbibigay galang sa tao at sa kalikasan ng magkasabay. Anyway, mga kapopong nakatuon ngayon ang atensyon ng publiko sa Sierra Madre, ang mahabang kabundukan
na nakahilerang parang kalasag sa silangang bahagi ng Luzon. Sa paglapit ng Super Typhoon Uwan, marami ang nagpapaalala kung gaano kahalaga ang kabundukang ito bilang proteksyon laban sa malalakas na bagyo. Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang hanay ng bundok sa bansa, na umaabot ng halos 540 kilometro mula Cagayan hanggang Quezon. Gayunman, sinabi ng ilang eksperto na ang patuloy na pagputol ng puno at walang kontrol na pagmimina ay maaaring magpahina sa kakayahan nitong magbigay proteksyon. Kaugnay nito, nagsimula noon ang Department of Environment and Natural Resources sa Region 2 ng isang investigasyon matapos maging viral online ang larawan ng isang malawak na pagguho ng lupa sa Sierra Madre. Ayon noon kay Director Gwendolyn Bambalan ng DENR, katuwang nila ang Mines and Geosciences Bureau at mga kasapi ng katutubong AGTA community sa pagsusuri ng lugar. Unang ulat pa lamang ay nagpapakita na maaaring dulot ng malakas na pag-ulan ang pagbuo ng malaking uka sa tuktok ng bundok na naging dahilan ng naturang pagguho. Ipinahayag din ni Bambalan noon na nagsasagawa sila ng aerial reconnaissance kasama ang Armed Forces of the Philippines upang maitala ng mas detalyado ang lawak ng pinsala at matukoy ang mga panganib sa mga karatig na komunidad. Maraming tagamasid ang nagsabing may malinaw na ugnayan ang panawagan ni Gina Lopez at ang kasalukuyang kalagayan ng Sierra Madre. Bagaman ang kanyang protesta ay pangunahing nakatuon sa pagmimina, tumatagos ito sa mas malawak na usapin ng pangangalaga sa kabundukan at sa mga taong umaasa rito. Sa ganitong pananaw, nagiging isa ang layunin ng investigasyon at ng mga panawagan sa social media, ang pagbibigay diin na kailangan ng mas matatag na aksyon para mapangalagaan ang kalikasan. Dahil dito mga kapupong, dumarami ang mga mamamayan at organisasyon na nananawagan ng mas maigting na aksyon para protektahan ang Sierra Madre. Sa paglapit ng Super Typhoon Uwan, binibigyang diin ng mga tagapagtanggol ng kalikasan na ang kabundukan ay hindi lamang tirahan ng mga hayop at halaman, kundi mahalagang sandigan ng mga tao sa mababang lugar. Marami ang nananawagan na itigil ang walang pahintulot na pagtutroso at pagmimina sa mga bahagi ng bundok at hinihimok ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mas mahigpit na monitoring. Sa mga oras na patuloy na binabantayan ang ulat ng panahon at investigasyon, malinaw na ang Sierra Madre ay hindi lamang isang tanawin kundi isang sagisag ng tibay ng kalikasan. Ang mga aksyon ni Gina Lopez, ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan at ang pagkilos ng mamamayan ay nagtatagpo sa iisang layunin: ang panatilihin ang buhay, balansi at kagandahan ng kalikasan para sa susunod na henerasyon. Sa harap ng mga hamon, nananatiling inspirasyon ang kanyang tinig. Paalala na ang tunay na pagunlad ay nakaugat sa malasakit at pagkakaisa ng tao at ng kalikasan. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati dito, sir. Perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Kung tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo dito sa talagang hindi ako sasama sa idin sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DTS. Magdedeklara na akong DTS. Mag-a-apply na akong Senador Bryce.
Oo. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Oo, titikat ka na. Titiket na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Yes, good morning at ano pa yung buko. Nagbe-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Si Vic tsaka si Joey walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Vic tsaka si Joey nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng ng nakaalyado siya sa gobyerno doon pa lang hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala pa akong sariling buhay, wala pa akong sariling desisyon. Tama.